Kaugnay ng pagkakahuli sa dalawang barkong pangisda ng China, makakapayam natin si Attorney Asis Perez, ang National Director ng BFAR. Magandang tanghali po, Director Perez. Si Rafi Tima po ito at live po kayo sa Balitang Hali. Ay, magandang tanghali, Rafi, at magandang tanghali po sa ating mga tapakinig sa buong bansa. Opo. Sana po ngayon dinala yung mga nahuling crew nung dalawang Chinese fishing vessel? Sa ngayon po, yung pong dalawang barko ay nandito po sa port ng Basco at yung po naman mga crew ay nandun po lamang sa loob ng barko. Aha. So sa ngayon, ano po status nila? Sila ba ay under detention, arrested? Ano yung status nila ngayon? Ang status po nila is undergoing investigation at para po matapos natin itong investigation, nag-request po tayo sa DFA ng interpreters kasi hindi po kami magkaintindihan itong mga Chinese national. Pero informed naman na po ang Chinese Embassy at nagpadala na po ba sila ng kanilang mga tauhan? Kagabi po nung nagpadala po kami ng communication sa Department of Foreign Affairs, mga bandang alas 12 po ng madaling araw na yon kasi dumating po kami dito ay alas 11 na po ng gabi dito sa Basco. At kanina po kausap ko na rin po si Assistant Secretary Valerio at ang representative po ng Chinese Consulate. Kausap ko po sila kanina at alam na po nila ito. At continuously ina-assure lang po natin sila na the Chinese nationals that we apprehended are being taken care of properly at hindi nga po sila nakakulong. Nandito po sila ngayon sa kanilang mga barko kung saan po sila ay atin lamang pinipending habang hindi pa po tapos ang investigasyon. So ano po mangyayari kung sakaling mapatunayan na sila nangingisda nga sa teritoryo ng Pilipinas? Anong susunod na hakbang ng gobyerno ng Pilipinas? Magpapile po tayo ng kaukulang reklamo. Alam po nyo sa ating fisheries code, ang sinuman pong mga banyaga na nangisda sa loob po ng ating katubigang Pilipinas ay minumultahan po mula 500,000 hanggang $1,000,000. Ayan po ang nakasaad sa batas. At pwede rin po naman na pailan po natin sila ng kasong kriminal na kung saan po naman ay mas mataas po yung parusa sa kanila. At kasabay po noon ay makukumpiska po natin ang kanilang huli at kung meron pong patunay na talagang sila nga po ay nag-violate ng ating batas, pati po yung mga gear nila ay pwede po natin kumpiskahin. Opo. Sa initial investigation nyo ba, ano yung nilalaman nung kanilang barko? May mga huli na ba sila? Sa ngayon po hindi po natin ginagawa kasi nga hindi pa po natin matapos. So hindi pa napapasok yung law mismo? Kasi po wala pa po silang interpreter. Ganun po kasi ang rules. Kailangan po meron pong tamang pag-uusap kasi baka po mas misinterpret po yung ating mga aksyon. Pangalawa po ay para mapangalagaan na rin po natin yung kanilang karapatan. So as of now, our investigation is still ongoing. We cannot finalize it yet because of the absence of official interpreters. Pero of course, binabantayan naman ho mga ito at wala silang mailalabas o may pupusil palabas ng mga ebidensya kung sakasakali man. Opo naman. At base po sa... Ang una po kasi kung talagang bakit po talaga tayo nagkaroon ng suspecha, kasi nakita po natin na meron po silang bandirang Pilipinas. Nagkataon lang po na yan po kasi ang paggamit po kasi ng bandila ng isang bansa, kung hindi ka naman po rehistrado sa bansang iyon, ay nagbibigay po ng presumption. Nagbibigay po ng presumption na intention mong mangisda. Kaya po natin sila nahuli. At kaya po natin medyo namakan sila sapagkat baligtad po yung bandera. Yung pong pula yung nasa taas. Kaya po doon po nagkaroon ng suspecha yung ating mga operatives na baka po yung bangka po na nakita nila ay hindi po talaga Pilipino. Dahil nga po, yung pong pula, yung bandera po na nakataas, hindi po yung asul. Pero of course, indikasyon na nga ho ito na meron silang, kumbaga, balak na gawin. Isa silang foreign flag vessel, pero ang fina-fly nila ay watawat ng Pilipinas, kaya lang alam baliktad. Ang tawag po doon ay presumption. Pinapalagay po na meron po silang ganong intensyon. Pero alam po naman nyo, yung pong palagay ay pwede po namang pabulaanan. Kung sakasakali pong may matibay na ebidensya, na yung pong palagay ay palagay nga lamang at hindi naman po yun ang totoo nangyari. Opo. Bagamat hinihintay pa ho ninyo yung mga interpreter, may mga initial na ho ba silang binabanggit kung bakit narito sila sa katubigan ng Pilipinas? Yun nga po yung hindi kami magkaintindihan kasi po wala marunong mag-English. At ako po kagabi, ang ginawa ko po para to assure them po is sign language. Okay. So I asked them to be yung relax, so yung matutulog, tas kakain lang. So ganun po, yung sign language po. Medyo nahirapan po kaming
mag-usap. Kaya po, pero may ilan po namang mga English na salita pero hindi po enough to converse and be able to communicate properly. Pero of course, para po sa inyo at sa mga otoridad ng Pilipinas, madali namang i-establish na sila ay nasa loob through GPS siguro. At pwede naman din nilang sabihin na baka napadpad lamang sila sa tubig ng Pilipinas. Mga ganun ho yung po pwede nilang sabihin. Ihintayin na po natin yung mga paliwanag at saka i-weigh po natin yung mga paliwanag at saka po yung mga ebidensya para po makapag-form tayo ng tamang konklusyon. Opo. Sa mga nakaraan ho ba, nabanggit nyo kasi may mga multa dapat kapag nahuli sila nangingisda sa tubig ng Pilipinas. Meron na ho bang napagmulta dahil sa violation? Lalo na po dyan sa bandang ayan ang karagatan ng Pilipinas na marami talagang mga mangingisda. Marami na po namultahan. Marami na nga po rin tayo mga barko na kumpiska. Sa totoo lang po, nung pong isang araw, bago po tayo nagpunta dito sa bandang Batanes, yung pong the same element po of Coast Guard, yung pong MCS 3010 at 3007, ay may nahuli po namang 3 barkong Vietnamese. So ito po yung magkakasunod na araw. Nung pong araw ng Webes, nahuli po yung 3 Vietnamese at kahapon nga po, the Chinese po. So, sa ngayon po, 5 po yung barko na nakapending dito sa Region 2 na hinihinala po natin na involved sa poaching activities. So very quickly lang po, yung mga Vietnamese nandyan pa rin po at inimbestigahan din sila. Apo, yung pong sa Vietnamese po, nakita na po natin yung mga fish hold nila, may laman po mga tuna. At yung po naman mga Vietnamese, nandun po sila sa Santa Ana Port, dun po sa bandang Cagayan. Opo, nandun po yung 3 barko. Yun po na may mga kahoy. Ito pong mga nahuli po ngayon ay mga bakal po na barko. Okay, so dalawang nationalities yung inyong inimbestigahan po ngayon. Well, good luck po sa inyo at maraming salamat po sa inyong oras. Ay, maraming pong salamat, Sir Rapid. Maraming pong salamat sa pagkakataon. Salamat po si Attorney Asis Perez, ang National Director ng BIFAR.